Bago natin puntahan ang ating main topic, unahin muna natin ito mga tol. Kasi hindi ko makakalimutan si Christian Esguerra. This is something personal para sa akin. Not galit ako sa kanya kung hindi doon sa mga sinambit niya sa ating Pangulo na tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Tinopak po ako kagabi. Kaya nung naka-livestream po siya, nagpalipad po tayo doon ng maliit na halaga lang naman. 500 piso at 500 piso. Simple lang naman yung mga katanungan natin. Katwiran ko, kung ako nga po namimigay ng pera dito sa mismong channel ko, how much more yung pagtatanggol ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Buti nga, di ako tinopak kagabi. Gagawin kong pula pa yon kung nagkataon. Pero wala talaga. Tikom ang bibig ni Christian Esguerra kapag ka ang pinag-uusapan na ay ang kanyang paghahalungkat ng income tax. No? Sabi ng mga supporter ni Christian Esguerra, bakit mo pinepersonal si Christian Esguerra? Sinimulan niya yan. Ano? Ang issue, tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Binuksan niya yung pinto, ika nga. Siyempre, pag ikaw nagbubukas ng pinto sa mga kung sino-sino, binibigyan mo ng pagkakataon na makita ang kalooban ng iyong kabahayan. At isa po sa nakita ko ay yung kanyang pagtatanong sa ating Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa income tax. Hindi daw po nagbayad ng income tax si Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang kanyang paniniwala years ago nang in-interview niya ito pong si Attorney Briones, ang counsel ng partido o Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naisip ko, kung nagtatanong si Christian Esguerra tungkol sa income tax ng ating Pangulo at hindi lang naman siya isang journalist at assistant professor, kung hindi katulad kong content creator na matapat na nagbabayad ng buwis. Kaya wag niyo akong yabangan mga idolo o umiidolo dito kay Christian Esguerra na maglabas ako ng resibo sapagkat nakalabas na ang mga resibo. Yun lamang ang problema. Hindi ko mawari kung bakit hindi nyo nakikita. Ito ang tanong po natin kagabi kay Christian Esguerra. Simple lang. Hindi talaga kayang sagutin ng idol nyo na si Christian Esguerra kung nagbabayad ba siya ng income tax at percentage tax ayon sa kita niya sa YouTube at Facebook. Pinupuna mo si PBBM tungkol sa tax, kaya binabalik ko lang sa'yo. Wala. Tahimik lamang si Christian Esguerra dyan. Hindi niya ma-address yung issue. No? Hindi na nga siya nagbigay pa ng komentaryo. Matapos po yung pagbaba nitong si Ronald Llamas Baka sa susunod, yung mga katulad ni Ronald Llamas naman ang aalamin natin. Pero okay lang kasi sarcastic lang naman yung mga sinasabi ni Ronald Llamas. Karapatan niya naman yun. And another thing dito, yan tinanong natin siya in particular, di ba? Sabi ko sa kanya, Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng income tax at percentage tax? Mula sa kinikita mo dito sa YouTube at Facebook? Simpleng tanong yan. Pero dapat kung oo, may resibo ka. Dapat maging ehemplo ka bilang Pilipino. Wala mga tol Hindi niya kayang sagutin. Ano ang konklusyon po natin? Kapag ka ang tao di kayang sumagot sa isang simpleng tanong lang yan. It is a matter of yes or no. And after that, syempre, resibo. Wala. Ma'am, tikom ang bibig. Nada, sabi ni Atty. Ligutan. Ano ang ibig sabihin nun? Kayo na po ang mag-conclude mga tol. Paki-comment nyo sa chat area at sa comment section ng replay ng video na ito later kung ano sa tingin ninyo. Nagbabayad ba ng tamang buwis properly and religiously itong si Christian Esguerra? Kasi pwede nating sabihin lahat na we are all taxpayers. Pero ang tanong, is it proper? It is religious? Is it faithful? Yun ang malaking katanungan diyan, no? Dahil wala namang Pilipino ang hindi nagbabayad ng tax. Pero tama ba ang pagbabayad mo ng income tax mo?
base sa kinikita mo dito, Christian Esguerra, sa YouTube at sa Facebook. Ngayon, nanood ako kay Attorney Enzo Recto, isa sa mga nirerespeto kong kakamping, no? At siya'y nalulungkot sa nangyayari. Talaga namang nakalulungkot kasi ako mismo, willing akong, to be honest with you, makipagtulungan kahit kanino kontra sa mga Duterte. Ang hindi ko lang talaga matatanggap, isa kang journalist, tapos, okay na tawagin mong tanga si Pangulong Bongbong Marcos, magiging katanggap-tanggap pa sa akin yun eh. Pero yung tatawagin mong kasabwat, aakusahan mo si Pangulo, journalist ka, tapos facts first pa ang iyong tagline, nakabase dapat sa ebidensya, hindi mo mailabas ang ebidensya ang kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos, aba hindi tama yon. Ngayon, si Attorney Enzo Recto kagabi, gumit na siya. No, gumit na siya. At nasa sa inyo ngayon kung papakinggan po ninyo si Attorney Enzo Recto. Ang sa akin lang naman mga tol, kung sakaling gagawin ni Christian Esguerra na magbigay ng public apology, no, tungkol sa kanyang sinabi na tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos, titigilan ko siya. O, pakinggan po ninyo si Attorney Enzo Recto dito. Medyo malungkot na nangyayari ito. Kaya maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang nangyari? Di ba kasamahan natin yan si dapat magkakasama tayo, di ba? Lahat tayo anti-Duterte. Bakit ganun? Bakit naging ganun na? May kampanya ang mga pro-BBM, i-unsubscribe daw si Christian. Oy, kaya speaking of, hindi ko po sinabi yan mga tol. Ako po ang nagbukas ng punto na ito. No? Ako ang nagsimula ng laban na ito at tatapusin ko ito mga tol. Pero never ko pong sinabing i-unsubscribe si Christian Esguerra. Iyan na po ay kusang loob ng mga nagmamahal sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, nasa sa inyo kung i-unsubscribe niyo yan, pero ilang beses ko pong sinasabi sa inyo, di ba? Ayokong bumagsak si Christian Esguerra. Kasi ayoko nung may taong bumabagsak na tayo mismo ang dahilan. Hindi maganda yon sa kapwa po natin mga tol. O ngayon, meron na lamang 700, ang laki pa rin naman, 708,000 subscribers si Christian Esguerra mga tol. Napakalaking subscription pa rin yan. Pero, ang laki po ng nabawas for just a couple of days, 7,000. Alam nyo yung 7,000 subscribers, ang hirap pong kunin yan sa loob ng isang buwan. No? Tapos mawawalan ka ng subscribers sa loob lamang ng ilang araw. Sana matigil na ang pagbaba ng subscribers na yan, pero mukhang marami pa pong hindi nakakaalam na PBBM supporter at loyalista na nanonood sa kanya, kaya lately patuloy pong bumababa. Again, inuulit ko, hindi ko ipinananawagan na i-unsubscribe si Christian Esguerra. In fact, ako yung nananawagan kay Christian Esguerra na sagutin lamang yung tanong natin. Ganun lang kasimple yun. Pag sinagot niya at sabihin niya, oo, nagbabayad ako ng tax. O, resibo naman ang i-demand natin. Kapag ka naglabas siya ng resibo, palakpakan tayong lahat kasi lahat tayo panalo. Bakit? Malamang sa malamang, milyones po ang maibabayad ng tax ni Christian Esguerra. Pagka milyones ang maibayad niyang tax, mapupunta po yan sa gobyerno at magiging kapakinabangan po yan sa bawat Pilipino. O, balik po tayo kay Attorney Enzo Recto. Yung mga followers ko rin at subscribers nagtatanong, ano bang nangyayari? Medyo talaga ito, nagsisimula pa lang yan. Siyempre sa susunod na mga araw niyan, magtutuloy-tuloy pa yan. Bagamat napanood ko rin yung sagot ni Christian, mamaya ipapaliwanag ko kung ano rin ang kanyang naging sagot. Mga kabunyog, mga kababayan. So, ito yung parang ang nangyayari dito. Ang tawag nila kay Christian, si Christian daw, sabi ng mga pro Marcos na pro BBM na loyalista, si Christian daw ay dilawan. Pero ang nagiging gawi daw ni Christian Esguerra ay para na ring DDS. Kaya totoo naman yun, di ba mga tol? Ako di ko sinabing parang DDS si Christian Esguerra. No? Pero sinabi ko talagang dilawan siya. Kaya nga nung unang bumugso po ito, ang unang-unang post ko, matatanggap nyo ba mga PBBM supporter at loyalista na tawaging tanga at kasabwat ni Christian Esguerra si Pangulong Bongbong Marcos?
Una, walang nakapansin. Tapos, nag-post ako, no to Dilawan, kasi galit ako. No, galit ako doon sa sinabi. At alam kong dilaw si Christian Esguerra. Kaya no to Dilawan. And then, sinunod-sunod ko na yan. Hanggang sa hinanap ko yung video, yung time mark, 48:45, ng kanyang live stream kay Director Melvin Matibag. At kinlift natin yon. At ito nga po yun. No? Ito po, ipapaalala ko lamang po sa inyo mga tol, hanggat hindi nagbibigay ng apology. Hindi na para kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa mga subscribers niya na lang na sumuporta sa kanya for couple of years. Binigyan kanila ng pagkakakitaan dito sa social media. Libo-libong mga Marcos loyalist at PBBM supporter ang sumuporta sa iyo. Tapos, gaganituhin mo si Pangulong Bongbong Marcos? Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Pumapalo sa Nawala yung angas mo na ganyan No? For 2 days, nawala yung angas mo na ganyan. Hindi mo maulit ngayon yan. Ako, pagka may sinabi ako, paninindigan ko talaga. Pero, wala. Nagsasarkasam ka na lang kagabi. Pa-English pa kayo ni Ronald Llamas. Nung tinanong kita in English, ayaw mo pa rin sagutin. ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Kasi ako, hindi ako naniniwala. Pa-English to kagabi Kaya nag-flooding ako ng English question No? Sabi ko dito kay Christian Esguerra kagabi, are you paying your taxes properly and religiously? Ganun lang naman kasimple yun. Yes or no lang yun. Wala. Ma'am, ayaw, tiko mambibig. Hindi talaga makapagsalita pagka yun na ang No further comment siya after the topic No? Salamat kay Chris Ulo, nandoon din kagabi. At napakaraming mga loyalista ang nandoon kagabi. Mga PBBM supporter. Alam ninyo mga tol, 6,000 plus ang nanonood kay Christian Esguerra kagabi. Tingin ko, 1,000 ang nanonood na ng mga PBBM supporter at loyalista Mataas pa ang views niya. Pero, once na mag-subside itong issue na ito, at totally i-ignore na itong si Christian Esguerra ng mga PBBM supporter at loyalista, mababawasan yan. Kaya sana wag nang dumating sa punto na yon, Christian Esguerra. No? Wag nang dumating sa punto na yun. Tingnan mo yung trend ng views mo ngayon, from 100,000s, bumababa na down to 50,000 na lang yung latest kagabi. Ang laking bagay kasi talaga. No? Journalist ka. Hindi ka content creator lamang. You should be impartial. You should be unbiased. No? Hindi ka dapat nagbibigay ng mga pahayag na hindi nakabase sa mismong tagline mo, no lies, no distortions, just the facts. Tapos, aakusahan mo si Pangulong Bongbong Marcos na kasabwat. Nasaan ang facts mo? Nakasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Medyo medyo hindi Teka lang, hindi ko pa natapos to. Paalala ko lamang sa inyo. Natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Pagka sa mga tatanga-tangang Duterte supporter nang galing ang mga ad hominem laban kay Pangulong Bongbong Marcos, wala sa akin yan. Di ko nga kayo pinapansin Diba? Pinansin ko ba kayo? No? Binigyan ko ba kayo ng importansya katulad ng ginagawa ko kay Christian Esguerra? Nada. Hindi. Bakit? Mga tanga kayo Mga bobo kayo. Kaya wala kayong kumbaga, hindi ko kayo dapat paglaanan ng panahon. No? Eto si Christian Esguerra, sabi ng mga supporter nito, matalino ito, magaling ito. At higit sa lahat, journalist ito. Yun ang pinakapunto. Pag journalist ka at mag-aakusa ka, sabihan mo na ng tanga, sige lang, karapatan mo yan. Tanga is a matter of opinion. No? After all, tanga kung paano mo piniperceive ang isang tao. Katulad ng mga DDS. Ang perception ko sa mga DDS ay mga tanga. No? Alam na nilang mali. Tinotolerate pa nila ang pagpapatay ng mga Duterte. Ang pambababae ni Rodrigo Duterte at kung ano-ano pa. Katangahan po yun.
Pero ang pagsasabi ng isang kasabwat na termino sa isang tao, that is accusation. Sabi nga ng mga supporter mo, Christian Esguerra, ang burden of proof lies with the accuser. At ikaw ngayon yung nag-aakusa, nakasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Huwag mo na kaming i-gaslight dito. Ang linaw-linaw ng sinabi mo rito. natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusatan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. Di ba? Ngayon, ewan ko kung sasang-ayon kayo sa sinasabi ni Attorney Enzo Recto rito na dapat daw mag-apologize na lang itong si Christian Esguerra at sama-sama tayong labanan ng mga Duterte. Hindi maganda kasi lahat naman yan, si Christian, saka itong mga umibira kay Christian, lahat naman yan anti-Duterte. Pero sa pagkakataong ito, medyo talagang grabe ang bashing kay Christian Esguerra. Coordinated talaga. Tama talaga yan, coordinated yan. Yung mga grupong magkakasama. Pero ako nagsimula nito. Wala akong sino mang kinausap dito, mga tol, alam nyo yan. Wala akong sino mang kinausap dito. Mag-isa ko po itong inihayag sa publiko dahil hindi ko matatanggap na isang journalist mag-aakusa ng kasabwat ang Pangulo nang wala siyang inilalatag na ebidensya. No? Ang nangyari, nakita ng mga PBBM vloggers na magkakagrupo. Alam naman natin kung sino-sino yung mga grupo na yan. Nandiyan sina Mike Cervera, nandiyan yung grupo ni na Alfred de Guzman, sina Balita at Kaalaman. Nakikita ko sila magkakasama eh. Ibig sabihin, magkakagrupo sila. Sina Paringayam Bison, Palerista, yan. No? Ngayon, nagkakaisa ngayon lahat ng mga PBBM vlogger at supporter, loyalista, na atakihin si Christian Esguerra sa bagay na yun. Kaya, coordinated talaga yan. No? Hindi natin itinatanggi yan. Pero sa akin, wala akong kinakausap dyan. May isa. Patuloy lamang natin ginagawa at kung bakit lumalim ang pagtingin ko dito, kasi nahalungkat ko may nakita akong mga video Shinare nung isang vlogger, kine-question ni Christian Esguerra yung income tax ni Pangulong Bongbong Marcos. Questionin ko rin siya. Di ba? Ngayon, napakadali lang nung tanong Kung nagbabayad ng tamang buwis si Christian Esguerra, ang daling sabihin nun, yes, at ipakita niya ang resibo. Kasi ako, pinapakita ko sa inyo ang resibo ko. No? Nakapost dito sa Facebook natin ang resibo ko. Nakapost dito sa YouTube ang resibo natin. 140,000 pesos para sa second quarter percentage at income tax ang binayad ni Top 1. Balik tayo kay Attorney Enzo Recto. Kaya medyo mga kabunyog, medyo hindi maganda. Pati yung aking mga followers at subscribers nagtatanong, ano bang nangyayari, attorney? O kaya naisipan kong i-vlog ito, mga kabunyog, para malaman ninyo. Yun lang, ang pinagmulan lang talaga niyan yung sinabi lang ni Christian. Sa isang podcast ni Christian tungkol sa budget, sabi niya, nakakalungkot na sabi niya, yung sinabi na hindi alam ni PBBM yung nangyari sa budget noong 2025, tapos ngayon mayroon na namang mga budget insertions. Kung hindi niya yan alam, it's either na tanga siya or kasabwat siya or both. O doon nasaktan. Yun talaga, yun lang. Yun lang yung yung dahilan bakit ang mga ang mga pro BBM ay galit na galit ngayon kay Christian Esguerra. Yun lang mga kabunyog. Kayo mga nagtatanong, ano bang niyan? Ano bang dahilan ng bangayan niyan ng mga pro Marcos at saka ni Christian? Yun lang. Kaya ito yan. Siyempre nasaktan yung mga pro Marcos kasi imaginin mo naman, tinawag kasi si Marcos na tanga Medyo
medyo yun yung ano, yun yung maskit sa kanila. Tinawag si Marcos na tanga. Nagpanting siyempre ang mga pro Marcos, yung mga loyalista. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito si Argo Bingot, ano ba to? Hey Enzo, if you are with Buyabang, I will unsubscribe you. Sinong Buyabang? Si Christian. Kaya Anyways, ano ito mga kabunyog? sa kabuuan ng live stream niya ni Atty. Enzo Recto kagabi, siya nanawagan kay Christian Esguerra na magbigay ng apology, no? At nananawagan din siya sa lahat na sana humupa na ang sitwasyon at sama-sama po nating labanan ang mga Duterte. Yun lang, no? At ngayon, dako po tayo sa topic na ating pong pag-uusapan. Kahapon, nagkaroon po ng mga blind item, partikular ang mga kakamping. Sabi nung manonood natin, paborito mong salita ang partikular. Totoo po yun. Either specifically or particularly, kasi binibigyan ko ng DN yung mga punto, no? At partikular nga ang mga kakamping, nag-blind item sila. Si Atty. Jesus Palsis, yung Kagawa Joey, at iba pa, no? At sinasabi na meron daw pong pasabog na mangyayari na bad news para sa mga DDS. At ito pala yun. Iyakan ng mga DDS. Kasi yung dinidiwang nilang bayani nila, bumaligtad. Bahagi ng balita na ating pong pag-uusapan ay ito nga po. Sabi ni Orly Gutesa, bagamat binasa ko na po sa inyo kagabi ang kabuuan po ng kanyang sinumpaang salaysay, ayon po sa post ni Atty. Jesus Palsis, yung shared post ni Atty. Jesus Palsis, ito nga po, bahagi. Kinakausap ko ang misis ko na nanghihingi ako ng kapatawaran kasi nadala ako sa matatamis na salitang pangako ni na former Congressman Mike Defensor at Senador Marcoleta. Kaya nagpagamit ako ng husto. At ito pa, sa shared post naman ng Impact Leadership, sabi pa ni Orly Gutesa, dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa affidavit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan ko kahit hindi ito totoo. Ang pamimilit sa akin ni na Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na ikinatakot ko kaya napaniniwala nila ako sa mapanlinlang na salita para gamitin sa pansarili nilang kapakanan. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan mga tol. Bukod sa tatlong dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing, kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Nakatutok si Maki Pulido. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niya bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigan si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Karma kaya yung nangyari sa dalawa na ito mga tol? Kay Mike Defensor at saka kay Rodante Marcoleta. Kasi yung panggugulo nila sa bayan, talagang naglikha po ito ng pagkakabahagi-bahagi sa maraming mga Pilipino. Isang malaking kasinungalingan po ito kung totoo na itong sinasabi ngayon ni Orly Gutesa. Tapos hindi naman related dito, sila yung nakakulong ngayon. Ano ang pagkakakulong? Napakasimple kung tutuusin na hindi dapat magiging dahilan ng kanilang pagkakakulong kung sila po ay nag-comply lamang sa batas. Kasi ang gagawin lamang ni Rodante Marcoleta kung tutuusin ay idideklara
yung donasyon. Di ba? O kaya, sasabihin niya lang kung talagang nagpapakamagaling siyang abogado, pare, kasi pare pala tawagan nila eh. January pa lamang ngayon, ay technically hindi pa ako kandidato. Ako'y kongresista pa ng Sagip Party List. Sa February ko na lang kukunin yung donasyon ninyo. Tapos idedeklara natin. Eh hindi ganun yung ginawa nila. Tinanggap ni Marcoleta January, kongresista siya, hindi pa siya opisyal na kandidato kasi magsisimula lamang ang kandidatura ng isang kandidato kapag hindi hindi sa pagpapile ng certificate of candidacy kung hindi sa pagsisimula ng campaign season ayon po sa Piñera Doctrine na kanyang ginamit at nagamit sa kanya. Oh, 'di ba? Kaya karma. Yung mga simpleng bagay, ginawang komplikado. O, tingnan nyo ang nangyari, nakakulong sila ngayon. Hindi dahil dito sa pinag-uusapan natin, kung hindi sa ibang bagay. Gumagawa ang kapalaran ng mga bagay-bagay para ituwid ang mga pagkakamali. Yun ang nakikita ko dito, mga tol. O, tuloy tayo sa pakikinig po dito. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Mula na ni Senator Marcoleta ang basahin ng ginawa ni Mark na affidavit. Dito, dire-diretso siya magbasa, no? Eh doon sa hawak-hawak niyang affidavit na akala natin nung una, pero marami nagdududa na siya ang gumawa, hirap na hirap siyang basahin eh. Eh parehas lang namang binabasa niya. Ito, binabasa niya yung sinumpaang salaysay niya rito. Eh doon sa Senado, binabasa niya rin. Ang pinagkaiba lamang, dito, mukhang walang pressure, kaya maayos niyang nababasa. O, doon sa Senado, eh kung ngayon, paniniwalaan natin tong sinasabi ni Orly Gutesa, pressured pala. Kasi hindi totoo. Gawa-gawa lamang ayon sa kwento ng magkumparing Marcoleta at Defensor di umano. Base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Mr. Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike, Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontak. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos niyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera. Ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin Romualdez. Eh ngayon, nagre-retract siya. Kaya good news po ito para kay Congressman Martin Romualdez. Malamang sa malamang, tuluyan ng hihina ang kaso ng ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez sapagkat before this, merong pang 3 marites ang nag-retract na ng kanilang statement laban kay former Speaker Martin Romualdez. At scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay pilitan na Ano kayang sasabihin ni Robin? Bayani daw yan eh. Oo nga ano. Senator Robin Padilla, anong masasabi mo ngayon sa bayani mo? Anong masasabi mo ngayon, Senator Robin Padilla, sa bayani mong itinuturing na si Orly Gutesa? sabihin para sa kanya, sige po sir,
ito ang para kung ito ang paraan para makatulong ako, hindi ko ako dyan, sir. Kaya lang, sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng Casa Educational Scholar si former Congressman Mike Dickinson. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Ulit-ulit na sinasabi. Yan yun, naalala ko. Naalala nating lahat, ano? Nung nilapitan ni Marcoleta, di nakapagpigil eh. Tapos dinudut-dut yung kanyang kamay doon sa affidavit na hawak ni Orly Gutesa. Si Orly Gutesa naman parang namumutla. Kaya pala ganun. Naknang teteng na yan. Na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Benson. Yan lang mag-focus. Lagot ko, opo, sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak nila Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli namin ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Alam mo, Orly Gutesa, sa una pa lang, alam mo nang gagamitin ka. Inoperang ka na ng pere. No? Kaya wag mong sabihin na doon mo pa lamang napagtanto na ikaw ay ginamit nila. Kung ang teteng na yan, huwag ka na magmalinis dito. Hindi ka bayani sa paningin ni Top 1. Ewan ko sa paningin ng mga manonood natin. Pagbayaran mo yung ginawa mo, Orly Gutesa. Dapat kasuhan ka pa rin para sa aking pananaw ng perjury. No? Kasi alam nyo mga tol, kung ganito lamang magiging sitwasyon na porket bumabaliktad ang isang tao, tapos magiging ayos na sa paningin natin, baka magpaulit-ulit po itong ganitong cycle. Kapag ka may kapakinabangan, tatanggapin. Pagka nakapag-isip, o kaya hindi tinupad yung pangako sa kanila, babaligtad. Dapat parusahan. Nagsinungaling si Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Malinaw na yon. Wala nang question doon. Kasi eto ngayon yung sinasabi niya. No, kung katotohanan man yan o hindi, wala nang question doon sa una. Sabi niya, nanumpa siya na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa harapan ng publiko sa Senate Blue Ribbon Committee. Tapos ngayon, hindi pala totoo ang mga iyon dahil ito na ang ebidensya na ipinapakita niya. Kasuhan si Orly Gutesa ng perjury. Para sa akin, hindi siya dapat makalusot dito. Ginulo niya ang Pilipinas kasama ng mga sinasabi niyang nag-udyok sa kanya. Kaya dapat pagbayaran niya yan. No, hindi pwedeng maging mapagpatawad tayo sa mga ganitong sitwasyon. Ang laking perwisyo ang dinulot nitong si Orly Gutesa sa lipunan po natin mga tol. Lalong-lalo na sa paniniwala po ng bawat Pilipino. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Gutesa, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Gutesa, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ng Ombudsman ng reaksyon pati na kung anong epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Gutesa bago sila makapagbibigay ng komento. Kaya kay Congressman Martin Romualdez, malamang sa malamang, maaabsuelto na yan. No? Mukhang tuluyan ng guguho ang inihahandang kaso kay Congressman Martin Romualdez. Kumbaga, wala nang ibang basihan eh. Maliban kung merong hawak pa ang ombudsman na maaaring maging kapanipaniwala at kakitaan ng tinatawag na prima facie evidence, no? With reasonable certainty of conviction para maiakyat yan sa Sandigan Bayan. Pero sa ngayon, ang mga nakikita po natin dito, tuluyan ng naglaho yung kredibilidad ng mga nag-aakusa dito po kay Congressman Martin Romualdez. At alam niyo, naalala ko tuloy yung naging interview dito kay Colonel Querubin. Nung una, marami ring nagalit sa atin sa kanya
Kasi syempre kapwa Marines, naniniwala siya na makatwiran at makatotohanan ng sasabihin dahil kapwa Marines. Pero later on, na-realize niya na mali. No? Kaya hinimok niya na lumabas si Orly Gutesa. Matagal na po ito, 9 months ago na ito. Pero dapat nating alalahanin na ang posisyon dapat kasi natin mga tol, sa totoo lang, dapat pare-pares tayong galit sa katiwalian. At ayun naman ang nakikita ko kay Colonel Corobin. Kahit ito'y may pagka-DDS, tingin ko galit ito talaga sa katiwalian. Pakinggan, balikan po natin yung interview sa kanya. Rather, let me rephrase. Have there been individuals who actually sought your help, humingi ng tulong sa inyo with regards to Sergeant Gutesa, sir? Yes. Marami naman yung iba, they were soliciting ba na suportahan ko siya. I mean, yung iba naman nagpapatulong para mag-surface siya. Alam mo, sabi ko nga, klaro naman, very consistent tayo sa anti-corruption and good governance advocacy natin. So paglabas nga nito, kaya naman lumabas yung post ko na yon kasi sabi ko, Marines ito. No, ang dating talaga malakas ang loob, gaya ko, di ba? Parang, so yun ang After that, eto na, nawala na siya, maraming nanghihingi na, sir, protektahan natin, protektahan. Hindi ko nga alam kung nasaan eh. Di ba? Yun lang naman yung kaya lang, siyempre, when it pertains to the Philippine Marine Corps, ang nila si Ariel kasi, siya naman yung nalalapitan nila, ganyan. Which is true. Pero ito, in this case, yung mga kabatch niya ang nakikiusap sa akin na, sir, maayos yung serbisyo nito, ganito, ganyan, protektahan natin. And even... Sayang si Gutesa, di ba? Sinira niya yung kanyang kredibilidad. No? Alam niyo, kahit ang isang uniform personnel, katulad ko, tinanggal, technically, pero ako talaga umalis sa PNP. Pwede naman nating mapanatili yung ating integridad kahit wala na tayo sa serbisyo. Gawin mo lang yung tama at dapat. No? Ako, well-equipped ako sa aking kaalaman. No? Well-trained ako. May mga CQB ako, yung close quarter battle. Ako'y scout-trained, yung tinatawag na Special Counter Operation Insurgency Unit Training. Well-trained ako mga tol kahit paano. Hindi ko yan pinagyayabang pero pwede kong gamitin yan kung gagawa ako ng illegal. But that is a matter of choice. Kaya nga ang paninindigan ko simula nung nag-vlog tayo bilang sa politika, di ba, kung ano ang tama at dapat doon tayo. Kasi pag hindi ko in-inject sa isip ko yan, baka matukso ako sa mga problemang kinakaharap ko before. Bumuo ako ng isang grupo o kaya ako mismo mag-operate. Yun yung mga iniwasan ko. Dahil sa huli, walang krimen na hindi po nahahayag eh. Sa totoo lang. Sabi nga ni Edmund Locard, isa sa mga principle ng tao na yon when it comes to evidence, ang bawat krimen ay laging nag-iiwan ng ebidensya. Walang perpektong krimen. Lagi kong iniisip yon. Kaya kahit gaano ka kagaling, mahuhuli ka. At ganun yung nangyari dito ngayon kay Orly Gutesa. Sabi ng mga kasamahan niya, maayos ang pagkatao niya. Ang problema, pinili niya yung hindi tama. Instead, mali ang ginawa niya. Tapos ngayon nagsisi siya. Pagbabayaran niya ngayon yan. Kasuhan siya ng perjury, hindi dapat palagpasin yan. Tawa natin kung ano pang magiging aksyon dyan ni Congressman Martin Romualdez. Pero malinaw na perjurious ang ginawa ni Orly Gutesa doon sa una niyang affidavit. Kahit sinasabing ang gumawa noon sina Rodante Marcoleta at saka itong si Mike Defensor. Siya yung pinaka naging primary na kasangkapan para magsagawa ng kasinungalingan sa isang formal hearing. Anyways, mga tol, yan lang muna ang ating update sa oras na ito. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito sa ating programa.
Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.